Problema, may 2 buwan na raw itong hindi gumagana. Ang CCTV camera naman ng Makati PNP, malayo ang pagkakapwesto dito sa hotel kaya hindi tanaw ang aktibidad sa parking lot. Kaya naman ngayon, pahirapan ang pagtukoy sa salarin. Tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng hotel pero nakipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad. Sa kabila ng pagsabog, tuloy naman ang kanilang operasyon. Steve De Lisa, Nakalerto, 24. Patay ang isang lalaki habang 6 naman ang sugatan ng araruhin ng isang delivery truck. Ang 8 sasakyan sa Antipolo. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Rauna! Mel, nagdulot ng matinding trapiko ang vehicular accident sa sumulong highway sa Antipolo City kaninang umaga. Pero ang pinakamasaklap, isang buhay ang nasawi at 6 pa ang nasugatan. Sa amateur video na ito, kita ang pagpatong-patong at pagkapitpit ng mga sasakyan sa Barangay de la Paz pasado 6:00 ng umaga. Ang delivery truck na ito nawalan raw ng preno habang pababa sa sumulong highway. Una nitong nabangga ang isang Toyota Altis. Pagkatapos tumawid ng linya, 7 pang sasakyan ang inararo, kabilang isang motorsiklo, 3 jeep, isang kotse at 2 SUV. Nagtulong-tulong naman ang mga residente para isakay sa ambulansya si Mar Retardo. Ang ibang residente naman, pinagpiesta ng isda na sakay ng isang jeep. Kwento ng traffic enforcer na nagkataong nasa lugar, malayo pa lang daw, sumesenyas ng driver ng truck na nawalan siya ng preno. Nawalan ng preno yan, umiilaw na sa akin ng timano eh. Mga tansya mo, gaano katulin? Mga nasa ano yan, 60-40. Ang 6 na sugatan dinala sa 2 ospital. Sa Amang Rodriguez Hospital, binawian ng buhay si Retardo. 3 anak ang kanyang naulila. Actually, zero talaga yung isip ko. Wala akong plano, wala akong maisip. Niisip ko, saan ako mag-uumpisa. Nakakulong na ang driver ng truck. Humingi pa ako ng sorry sa inyo na aksidente ko. Hindi ko naman po sinasadya yun eh. Talagang aksidente lang po. Ito na ang ikalawang aksidente sa sumulong highway sa Antipolo ngayong buwan. Nitong March 3, isang truck din ang nawalan ng preno na umararo sa 13 sasakyan. Nababahala na raw ang pamunuan ng lungsod sa pangyayari. Maayos naman daw ang lagay ng kalsada. May road signs pa. Siguro kung lahat ng may-ari ng sasakyan ay magiging maingat, may regular check-up na maintenance sa kanilang sasakyan, may iwasan yung mga ganyang klase insidente. Nakahanda naman daw magbigay ng tulong sa mga biktima ang may-ari ng delivery truck. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. Limang-anim na araw bago mag-eleksyon, may paalala ang COMELEC sa mga kandidato. Bawal ang mga political poster o streamer sa Heroes Welcome at Motorcade ni Manny Pacquiao. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagsama nga Pinoy sa maraming venyong pinagdausan ng labang Pacquiao-Cloty. Kaya di na nakagugulat na tadtad din ang mga venue ng mga poster ng mga politiko. Ang mga tumatakbo sa lokal na posisyon, walang problema dahil sa March 26 pa ang simula ng kanilang kampanya. Pero ang mga poster ng mga tumatakbo sa national elections na nagkalat, may problema, lalo na yung pinaskil sa mga lugar na hindi naman common poster area. Bawal maglagay ng streamer at poster doon sa mga lugar na yon kahit na sila'y bumabati lamang kay Manny Pacquiao. Ang bawal dahil hindi siya common poster area and size. Kung di magbabago ang kanyang schedule, sa March 22 balik Pinas na si Pacman. Ayon sa COMELEC, bawal ang mga political streamer ng kandidato sa kanyang Heroes Welcome at Motorcade. Di naman daw bawal sa mga politikong sumama sa selebrasyon. Medyo pangit lang tignan kasi nakikisakay siya dun sa rally sa motorcade ng isang isang atleta, no? Pero ultimately wala namang bawal. Kailangan din daw mag-ingat sa pag-aayos ng concert para kay Pacman. It may be considered a rally. Payo rin ng COMELEC kay Pacquiao, huwag mag-endorso ng kandidato sa kanyang victory party. Pagamat may kapangyarihan ng COMELEC na magsagawa ng motu proprio o sarili nitong investigasyon, mas gusto ng komisyong may magsampa ng reklamo laban sa mga kandidatong posibleng may paglabag sa pagsakay sa tagumpay ni Pacman. Mas maganda raw kung makapagpapakita ang mga nagre-reklamo ng mga litrato. He can be disqualified and he can be perpetually barred from running for political office. Pinasasama rin ng COMELEC sa report ng mga network at national candidate ang mga political ad na lumabas sa TV at radyo kasabay ng pag-ere ng The Event. Tina Panganiban Perez sa Hadutok, 24 Oras.
Sumalang si Jay Sonsa sa Ikaw na Ba na Vice Presidential interview sa Super Radio DCWB. Sakaling manalo siya ay handa raw siyang makapagtrabaho o makipagtrabaho sino man ang magiging Pangulo. Nakatutok si Cara David. Usapan natin ito. Nakalagay dito. Muling pinatikos ni KBL Vice Presidential Bet Jay Sonsa ang dating running mate na si Vitaliano Acosta. We cannot allow somebody to even run. Ani Sonsa, di raw siya kinonsulta ng KBL ukol sa pagpili kay Acosta. It was the Commission on Election who qualified him. But when I discovered that Acosta is not even a registered voter of your district, sa Santa Ana, inireport ko yun sa Commission on Election. Wala pa raw siyang napipiling susuportahan sa pagkapangulo pero kaya raw niyang makatrabaho kahit sino. I can work with anybody. Tingnan mo. I have the charisma of a Joseph Estrada pagdating sa masa. I have a creative management skill in the likes of Dick Gordon. I am as brilliant as ikaw na rin nagbasa kanina, puro valedictorian, as Gibo Teodoro. Kilalang broadcaster, ito ang pangalawang beses na tumakbo si Sonsa. Natalo siya noong 2004 sa senatorial race. Ngayon naman, bilang bise, isa si Sonsa sa mga nangungulelat sa survey. Malaking racket yan. Ang survey? Ang survey. Ba't mo nasabi yan? Kung wala kang bayad, di ka naman sasali pangalan mo eh. Paano mo alam yun? Meron na bang survey company na lumapit sa inyo sa KBL? 300, 500,000 requirement. Gusto mo manguna, 1 milyon. Ilang ulit nang sinabi ng SWS at Pulse Asia na scientific ang kanilang survey at lahat ng pangalan ng mga kandidato ay nakasulat sa questionnaire. Naniniwala si Sonsa na ang kanyang mahigit 20 taon sa broadcasting at 11 taon bilang government employee ay sapat raw para maging mabuting vice-presidente. Isa lang raw ang maituturing niyang katunggali sa larangan ng serbisyo publiko. Jojo Binay. Bakit? Unang-una, si Jojo may karanasan sa pangangasiwa. Mayor eh. Pangalawa, kasin ko siya. Kasing itim ko. Di ba? Mas maitim lang siya ng konti sa akin. Cara David, nakatutok 24 oras. Susunod! Eksklusibo, Mami Dionisha, may agamat daw kaya nanalo si Manny? Nanay naman ni Juday nagkwento tungkol sa pinaglilihan ng aktres? TV host Grace Lee, kamusta na kaya ang lagay matapos siyang maaksidente sa Korea? Ang mga kasama niya sa This Is It, nag-aalala. Chris Aquino, handa bang isakripisyo ang kanyang karir, ang kanyang hanap buhay? Dahil napupulaan daw si Senador Noynoy Aquino. Malalaman natin